Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong post ni Mr. Jay Sonza 4 hours ago. Sabi niya, is Senator really a puppy? Tuta ba? Tito under, si Tito Soto, under. Let's help Senator Vicente Castelo Soto III not to look stupid. Ano ba ang Tagalog ng stupid? Ocho-ocho? Tanji? Stupido eh. Tulungan natin, sabi niya, tulungan natin ang Senate President na hindi magmukhang ocho-ocho o tanji, insisting that during the time of President Rodrigo Duterte, the flood control, insertion, and scandal became extreme. Kasi, ala daw, panahon ni PRRD talaga nagsimula yung iskandalo sa flood control. Ngayon lang daw na-discoveryan. Yan ang kanyang sinasabi. Sabi ni Jason sa, it's a shame, nakakaya, that we have a Senate President who is stupid. Paulit-ulit ang stupid. But he still gets better and smarter even though he knows he's wrong. Here are the data and studies. Ito, maganda ito dahil nag-present siya ng mga data. From the Ateneo School of Governance and from the Department of Budget and Management of the government itself. Wow, ang galing. By the way, Mr. President, Senate President to aren't you the chairman of the Committee on Rules of the Senate and also became the Senate President during the time of PRRD? Why haven't you seen or earned anything and never blinked before? The whole country is blind. Okay, so ito, sinulat ko na lang yung data na present ni Mr. Jason sa, ulitin ko, Ateneo School of Governance, DBM. O ito, nung panahon ni PRRD, pinakita niya dito, kung ano yung nasa NEP, na budget ng Congress, Kamara, halos parehas na rin sa na-approve sa GAA. Walang increase. Panahon ngayon ng Marcos Jr., grabing pag-increase yung budget ng Kamara. Ito, hindi kompleto yung data. Noong 2017, 9.6 billion ang budget ng Congress. So, wala increase. Noong 2019, 12.7 billion. Wala ring increase from NEP to GAA. Noong 2020, 15.6 billion ang budget. 2022, 21.5 billion. Sulitin ko, walang increase. Parehas ang NEP at saka GAA. Ito na, 2023. Grabing increase. 2023, panahon na ng Marcos administration, panahon na ni Romualdez as speaker, 15.9 billion ang NEP na budget ng Congress. Nung GAA na, biglang lumubo ng 26 billion. So, nadagdagan ng 9 billion. Nung 2024, 16.1 billion ang budget sa NEP. Ang GAA naging 28 billion. So, tingnan nyo na increase. 12 billion. Ito nga, 2025, grabe. 16.3 ang NEP. 33 billion ang GAA. So, 17 billion yung naidagdag. More than 100% increase. Yan ang nangyayari sa panahon ng Marcos administration. Kaya marami silang pera sa Congress. Ito na, yung flood control budget or fund. Panahon ni PRRD at panahon ngayon, yung first 3 years ng Marcos. Okay. 2016, 64.2 billion. 2017, 72.9 billion. 2018, 127.7 billion. 2019,
bumaba 90.7 billion. 2020, 90.1 billion. 2021, 101.8 billion. And 2022, 128.9 billion. So, kita nyo ha, yung range from 60 to 128. 2023. Grabe. Itong sinasabi ko, ito lang yung NEP. Hindi pa kasama yung insertion. 2023, ang NEP budget ng flood control, 182.9 billion. 2024, lumobo 244.5 billion. And 2025, 254.3 billion NEP. Anong nangyari? Itong 2025, mismo si dating DPWH Secretary Bunuan nagsabi na ang total insertion for 2025 umabot ng 450 billion pesos. Yan ang insertion. So, si Congressman Erese sa isang payag niya sa isang hearing sa Kamara, for 3 years, sabi niya, from 23, 24, 25, umabot ng 1.47 trillion pesos ang mga naisingit sa flood control projects. So, saan nagsimula ang malalaking kalokohan sa flood control? This data will tell us. Grabe, malalaki ngayong 2023, 24, and 25. I don't know kung ano ang data ni Senator Soto, yung sinasabi niya na nagsimula ang malalaking kalokohan, kickback, scam, anomaly, panahon ni PRRD. Bahala na kung paniwalaan nyo. Basta ako, hindi ako naniniwala sa kanya. Buong bansa, Bulaga. Sabi nga ni Senator Bato, hindi naman gimmick ang gawain dito sa hindi gimmick ang gawain dito sa hindi pang non-time show itong Senado. Nako, nasaktan daw ko no ang Senate President dahil bakit binanggit pa yung gimmick non-time show. Bato-bato sa langit, ang matamaan, huwag. Bahala na kayo. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. So na ako karon dere sa kapihan ni Kuya Richard. So nagduha ni siya ka bulan karong adlaw. So mag-spray na pud siya kayo man og abono. Yan, tutubo na. Bayad na yung kaha. Oh, ino takri. Okay, salamat kayo sa Diyos nga naipanalangin nga niabot. Sukat sa akong pagtanom do nakabulan. So, murag kita na dyan nato gyud nga maayo. Mayang tubo. Oo, so si Kuya nananom siya para sa kaugmaon siyang anak kay siya lang ang nagbuhi sa iyang anak kaya wala siya asawa. Balo si Kuya Richard o pasalamat siya nga nakaparanom siya kape. Okay, salamat po kayo sa kuan number 1. Kung number 1 na akong pasalamatan ang nag-sponsor ani para nga makakwanta. Basig na pa i-suporta di sa sunod nga makita ang akong tanom nga maayo. Sponsor. Okay, sa labaw na ang kuan. Ginoo. Labaw magagahom sa saman. Nga niabot ni nga project. Sige Kuya, salamat pod. Aw pirmiro na. 300 ka punuan ni ang kape ni Kuya Richard. 29 sila ka pamilya ang nananom sa kape. Og nikabat ni og 14,550 nga seedling nga nakatanom na. So duha pa nga kabulan apa naa nay mga sanga.
So dako gid kayong pagpasalamat ni kuya kay naa na siya makas suporta sa iyang anak nga estudyante. Salamat pud kay sa Ginoo sa nag-sponsor.